Good morning! Okay, so we are live again dito sa BCF Purity. Of course, our vision here is to know the truth through the Word of God. And today, we have the topic. Ang tawag natin dito is hearts and mind. Pero I prefer the topic to be transform heart and mind. Ibig sabihin, binago na puso at isip. Now, naniniwala ba kayo na kung anong meron sa puso, lumalabas sa bunganga? Or in other words, in English, what is in the heart, the mouth will speak it. And kung ano ang sinabi ng utak, doon pupunta yung ating katawan. Kaya nga, mind is a very important thing. Now, gusto ko lang, before tayo magsisimula, gusto kong bigyan ng pagkakataon na maintindihan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng mind at saka heart. Okay? Ang mind ay ito yung sinasabi nating conscious. Ito yung tumatanggap ng information. Okay? And then, yung heart natin, ito yung sinasabing subconscious. Dito nakadeposito yung mga bagay na dinesisyonan ng mind natin. So, magkasama yung ating mind at saka yung heart. Lahat ng mga naririnig natin ay nada-download yan doon sa ating subconscious mind. Yun ang tinatawag nating heart. Kaya nga gustong sabihin ng Panginoon ngayong araw, gusto niyang iparating sa ating lahat na kailangan magbago yung ating kinukuha, nire-receive, tinatanggap sa mga utak natin, at saka yung pinapapasok natin sa ating mga puso, which is yung sinasabi natin na subconscious mind. Now, kung hindi ka born again, mahihirapan mong maintindihan ang mga bagay na ito. Pero dahil tayo ay nabigyan ng pagkakataon na malaman yung katotohanan sa pamamagitan ng kanyang salita, dahan-dahan nating i-manage yung bawat buhay natin. Kasi nga, gusto ng Panginoon ng pagbabago. Pakisabi sa katabi mo, gusto ng Diyos ng pagbabago. So, kailangan muna nating maipanganak muli sa Espiritu. Dahil naturally, tayo ay nasa katawan. Ipinanganak tayo ng nanay natin, umiiyak tayo habang tayo pinanganak noon, lumaki tayo physically, yung iba mataba, yung iba naman payat. Those are physical attributes ng isang tao. Pero ang gusto ng Panginoon ay maipanganak tayo muli sa Espiritu. Sa papaanong paraan, bibigyan tayo ng pagkakataon na mag-decide. Andito tayo ngayon dahil tayo ay nag-decide. By the way, happy birthday kay Brother Almer, no? He is celebrating his birthday today. Sabi ko nga sa kanya, always remember na yung buhay natin, pag nadadagdagan yung edad natin, lumiliit yung stay natin dito sa mundo. Diba? Ngayon, nadagdagan yung edad mo. You are thankful to God because God give you another year. And you need to make this year as, kumbaga pa, valuable, mahalaga. Itong buhay natin dito sa mundo ay walang halaga pag wala ang Diyos. Kaya nga, kailangan natin ang Panginoon. Amen? So, para maintindihan natin yung ating tinatawag na spiritual life, kailangan nating maging espiritu or mamuhay sa espiritu. Ang flesh natin ang sinasabi, ano ba ang sinasabi ng katawan natin? Gutom ako, kailangan ko kumain. Naantok ako, kailangan kong matulog. Yun ang gawain ng flesh. Pero ang gawain naman ng espiritu, kunwari, sabi nga ni Sister Sally kanina, during sa kanyang illustration, na yung kanyang flesh ay nagsasabi na mag-girlfriend at boyfriend ka. Yun po ang pumapasok sa mind. Okay? Kung ano ang dinesisyonan ng mind, doon yan papasok sa heart, na ang tawag natin ay subconscious
mind. Okay? Nakukuha pa ba natin? Lahat naman nakikita natin, ang perceive natin, dyan yan sa utak. That is the mind, the work of the mind. But the work of the heart is kung ano yung dinesisyonan ng utak or ng mind mo ngayon, yun ang magsasubside sa iyong subconscious mind. Kaya nga kung ano ang pinapapasok mo sa iyong heart, yun ka. I remember one time, nanalangin ako for how many times sa isang taong nakoma. Right? Nakoma yung isang tao. Hindi makapagsalita, hindi makaresponse, neither magsisay ng amen. Pero tayo'y naniniwala na yung subconscious mind niya, yun ang tinatawag na heart natin. Buhay yun. At kayang pumasok ang Diyos doon. Right? So, ganun ang ating dapat nating intindihin, no? So, gusto ng Diyos na baguhin natin yung ating utak at saka baguhin natin yung ating mga puso. Amen. So, sinulat ko dito kanina, babasahin ko lang. Ang kabuuang ikaw ay yung desisyon mo sa araw-araw. Ano bang dinesisyonan mo ngayon? Dinesisyonan mong magsamba sa Panginoon, it's good. Yun, ikaw. Papasok yun doon sa iyong heart. Yun ang subconscious mind. Now, yung mind, may dalawa. Ang mind, ito yung conscious. Ito yung nagpi-perceive, right? Pero yung heart, ito yung subconscious. Kaya, kung palagi mong inuulit yung isang bagay na naririnig mo, nakikita mo, bababa at bababa yan sa iyong puso. That will become you. Do you want me to illustrate an example? Harap ka sa salamin. Sabihin mo, maganda ako. Guwapo ako. Every day, sabihin mo yan. So, yun ang pinapapasok mo sa utak mo. And here comes, nag-decide siya na papasukin dito. Kaya nga, nakikita kang gumagawa ng paraan na maging gwapo ka at maganda ka dahil yun ang dinesisyonan mo na ipapasok doon sa heart or sa subconscious mind. Nakukuha ba natin ang ibig sabihin nito? Amen? Hopefully, yung ating mga live stream viewers, they are attentive enough to this. Because this is very important kasi pag hindi natin alam kung ano yung heart and mind natin, hindi natin mamamanage rightly yung mga buhay natin. Yung mga desisyon natin. Amen. Now, in 1 Corinthians 2:14-16, babasahin ko po, sapagkat ang taong hindi nagtatagay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya sinabi ng Panginoon, magsimba ka ngayon. Yun ang sabi ng Espiritu mo. Dahil yun ang sabi ng Diyos. Pero ang sabi ng katawan mo, maglaba ka, matulog ka. Ngayon, kung ano yung dinesisyonan ng mind, andun yung will. Di ba ang will? Hindi kayang galawin ng Diyos yan. Ikaw lang ang mag-decide niyan. Kung ano ang sinabi ng will mo, yun ang susundin ng katawan mo. Eh nga, andito ka ngayon. Amen? Now, para sa kanila, hindi talaga maiintindihan ito ng mundo. Kasi para sa kanila, ito ay kahangalan. Because they don't understand. For us born again, naniniwala tayo that we are spirit. So, kailangan nating mag-connect sa Diyos na espiritu. Hindi mo pwedeng mag-connect sa Diyos na ikaw ay andyan sa iyong flesh. You must be in your spirit because God is spirit. So, naturally, ang tao hindi makakaintindi or even maniwala sa Diyos na espiritu. So, kailangan ang kanyang gawin para maintindihan niya maintindihan niya ang Diyos, maniwala siya sa Diyos, kailangan niyang ipanganak muli sa Espiritu. Amen?
Nung ikaw ay pinanganak ng nanay mo, ang tawag sa iyo, tao. Pero pag ikaw ay pinanganak muli sa Espiritu, ang tawag sa iyo, Espiritu. Amen? Ang Espiritu natin kailangan may pagkain, gaya ng pisikal na katawan natin. Kumakain tayo ng kanin, ulam, para tayo ay lumaki at tumangkad. Ang Espiritu natin kailangan din ng pagkain. Yun ang salita ng Diyos. The more tayong kumakain ng salita ng Diyos, the more tayo tutubo sa ating Espiritu. Amen? So, ako noon, alam nyo kasi, sabi dyan, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Ako po ay namuhay na isang relihiyoso noong panahon. Dumadaan ako sa isang simbahan na lahat ay nagsisigawan, nagpapalakpakan ng kamay. Andun yung banda, lahat ng tao sumisigaw sa kanilang kasiyahan sa Panginoon. Alam niyo ba ang sabi ko sa kanila? Mga buang. Ako ay naging persecutor at criticizer ng mga tao na yon. So, sa tingin ko kasi, parang mali yung kanilang ginagawa. Dahil yung nakalakihan ko na pamamaraan ng pagsamba sa Diyos ay tahimik. Pakisabi sa katabi mo, walang silent prayer. Kailangan ng Diyos na ibuka yung bunganga. Kailangan ng Diyos na marinig yung prayer mo. Integrate ko na lang po yung testimony ng aking ugangan. Ano ba ang ugangan sa Tagalog? Mother-in-law yan sa English eh. Binan? Kasi yung binan ko, magaling magpagaling ng mga tao yun. Damit lang ang dinadala dito, tapos gumagaling yung taong may sakit. Pero, hindi maririnig ang kanyang panalangin. At ayaw niyang ipaalam ang mga words na kanyang sinasabi. Hallelujah. So, nagkataon na nag-usap sila ni Sister Sally. Yung ex-girlfriend ko, kilala niyo yun? Yung sinabi ni Sister Sally, bakit hindi mo pinaparinig sa akin yung prayer mo para makapag-amen naman ako? Nagalit yung binan ko. You know what? Those are product of mga sitwasyon na andyan tayo sa reliyon. Yun ang produkto ng taong bulag. Right? Ang mga taong bulag ay hindi nakakakita sa Diyos. Pero ang mga taong nabuhay muli sa kanilang, or pinanganak muli sa kanilang espiritu, ay nakakakita sa Diyos. Kaya nga, ang sabi, di ba? Ang sabi nga ng Panginoon, hindi nila maiintindihan or mauunawaan. Lahat kasi dapat piniprepare na. Nakukuha na niyo yung atensyon. Okay? Hindi nila nauunawaan ang mga pangyayari sa Espiritu dahil andyan sila sa kanilang flesh. Right? So ako noon, pagpatuloy ko po, naging persecutor ako, criticizer, sinasabi ko na yung mga taong ito nagsisigawan, nagpapalakpakan sa Panginoon, andyan yung gitara, andyan yung banda, sabi ko mga buang. But after I got born again, humingi talaga ko ng tawad sa sarili ko at even sa mga taong nasabihan ko ng hindi maganda. Kasi at that time pala na ako ay nagsasabi na buang sila. Yun din pala ang time na binigay na opportunity ng Diyos sa akin na mabuksan yung mata ko. Pero ang tagal ng panahon. High school pa ako. Nag-graduate na lang ako ng college. Naging guro na lang ako. Doon pa dumating ang pagkakataon na ako ay maborn again. Bakit? Ano ang rason? Dahil kulang tayo ng kaalaman. At the same time,
wala tayo sa punto na mag-decide ng time na yon. Praise God. Ng time na na-born again ako. Sabi ko nga, nabigyan ako ng opportunity ng Panginoon na maintindihan yung tinatawag na spiritual life at saka spiritual realm. Hinayaan din ako ng Diyos na ma-discover yung katotohanan. Alam mo kasi ang katotohanan is very powerful. Gusto nyo malaman ng example? Katotohanan, may mga parents ito, may mga kabataan din. Mas sinusunod pa ang sinasabi ni teacher kaysa mga nanay. Nakasmile si Ma'am M. Ganito yung gagawin mo na. Hindi, ganito yung sabi ni teacher. Diba? Because there is truth. No? Andyan yung katotohanan. Paki-load down yung electric fan kasi lumilipad yung ating mga paraphernalias dito sa harap. Diba? Dahil sa katotohanan na yun, nabigyan tayo ng pagkakataon na maging matapang na mamuhay. Na-build up yung prinsipyo natin na kahit anong mangyari, doon ako kay Lord. Amen? So, nabigyan niya ako ng opportunity na maging malaya. Kasi ang pagkakaalam ko noon, pag ako'y nagkakasala, ay lagi akong iiyak. Iiyak na lang ng iiyak. Pero sabi ng katotohanan, isang beses na tayong pinatawad ng Diyos. At ang pagpapatawad na yon ay magpapatuloy habang buhay ka. Nakadepende sa iyo kung tanggapin mo ang pagpapatawad na yon. It takes the truth na malaman mo para tanggapin ang katotohanan. Kaya nga, pag andyan yung truth, parang nabibigyan ka ng buhay. Nawawala sa isip mo yung magpakamatay. Nawawala sa isip mo na i-condemn yung sarili mo. Nawawala sa isip mo na maawa ka sa sarili mo. But instead, you become joyful. Dahil despite na gaano kalaki yung kasalanan mo, karumal-dumal na mga ginagawa mo, nang malaman mo ang katotohanan dahil sa salita ng Diyos na hindi kayang pantayan ng kasalanan ang pagmamahal ng Diyos na walang kondisyon sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige pa po, lakasan natin. So ngayon, habang ako'y binuksan ko ang puso ko sa Diyos, dandahan ko naramdaman yung pagbabago. Sabi ko nga, as I open up my heart for Jesus, binigyan niya ako ng chance na mabago yung aking pag-iisip. Noon, wala kang isip o sira ang isip. Pero dahil lang ikaw ay na-born again, nabigyan ka ng pagkakataon na baguhin yung iyong isip. Dahil pag nabago yung iyong pag-iisip, magbabago yung paningin mo sa buhay mo. Amen? Kaya nga, ang tao hindi bulag physically, pero bulag spiritually. Ano ang trabaho ng truth? Ito yung magbibigay ng kaliwanagan. The truth will serve as a light, liwanag sa buhay mo. Nasabi ng truth, huwag kang magpatuloy magkasala. Kasi mahihirapan at mahihirapan ka. Alam niyo po, ang design talaga ng Panginoon sa atin ay maging mabuti. Yan talaga ang design gusto ng Diyos eh. Ito yung rason ng buong mundo bakit naghihirap ang tao. Dahil kung sana ginagawa lang ng tao yung design na para sa kanya na maging mabuti, walang mahirap sa buhay. Pero dahil hindi niya ginawa yung design na para sa kanya, subukan mo yung palayok. Ano ba yung luwag? Palayok? Ha? Sandok. Subukan mong gawing pangkamot ng likod mo araw-araw yan. Hindi nagagamit sa tama. Pakisabi sa katabi mo, ikaw, ganun din. Di ba ang gusto ng Panginoon ay magamit tayo sa ating purpose? Right? Nga, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo
dahil tayo ay lumayo sa kagustuhan ng Diyos. Amen? And na-experience ko po, nung ako ay na ipinanganak muli sa Espiritu, na-discover ko na ang buhay pala ay nagmamatter lang sa desisyon ng isang tao. Kung ano yung desisyon mo ngayon, doon ka papunta. Amen? So sabi naman sa John 3:6-7, ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak muli. Si Jesus mismo ang nagsabi na kailangan nating ipanganak muli. Kaya nga yung utak natin, yung mind natin, kailangang magbago para yung mga puso natin ay magbago. Kung puro maganda yung pinapapasok natin sa utak natin, which is the conscious mind, puro mabuti rin ang bababa sa subconscious mind natin. At surely, kung ano yung andun sa conscious mind mo, kung mabuti ka, mabuti rin ang makikita sa pamumuhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So yung salita ng Diyos, hallelujah. Ang salita ng Diyos, yun ang ating pagkain. Ano ibig sabihin ng pagkain? Yun ang dapat ang pinapapasok natin sa conscious mind natin. At habang ito ay pinapa-download natin sa subconscious mind natin, ang gawain naman ng banal na Espiritu ay i-digest. Tutulungan kanyang mamuhay. Hallelujah. Tutulungan kanyang mamuhay sa mga salita ng Diyos na iyong pinapapasok sa iyong puso, which is the subconscious mind. Amen? So, it is the Word of God, yung salita ng Diyos, at yung kaalaman natin sa katotohanan, ang siyang magta-transform sa mga utak natin. And next is, ang ating desisyon ang pinakamahalaga sa lahat. I remember one time nung ako ay nagpipray sa may sakit. Meron ding mga sitwasyon, di ba, hindi gagaling yung may sakit. Kasi hindi naniniwala. It takes faith. Kailangan ng will para ikaw ay gumaling. Hallelujah. So, if you want to be transformed, kung gusto mong magbago ka, ang pinakamahalagang bagay na gagawin mo ay sumuko sa Diyos. Surrender to God. Dito sa lupa, pag tayo ay nag-surrender, tayo ay gumagawa ng isang krimen o kasalanan, tayo ay kinukulong sa bilangguan. Amen? Pero pag sa Diyos tayo lumapit at sumuko, hindi niya tayo ikukulong. Instead, kukunin niya ang binda. Bigyan niya tayo ng kalayaan at opportunity, chance na baguhin yung buhay natin. Amen? Kaya nga, in 2 Corinthians 5:17, sabi niya, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ito yung unang verse ko po nung ako'y na-born again. Hopefully, you remember yung unang verse ninyo. Pakitanong yung katabi mo, ano yung unang verse mo? Diba? Ganun yun. Kasi we consider that as a very memorable mark ng buhay natin. By the way, hi Mark. Hopefully, nakatingin din si Mark, no? Si Albert, si Mark. We are in one direction here. Kasi even though they are not around, but they are supporters of the VCF Purity. With Jaja. And later, we will go to Almer. May inanda pala si Almer doon eh. Ganun po ang gusto ng Panginoon. So I remember, ito yung unang verse ko po nung ako ay nag-born again. Alam niyo ba kung paano ko na-encounter ito? That was September time.
Andun kami sa Bidrak. Mayroong water baptism. Nang ako ay andun na sa swimming pool at ina-administer na yung baptism. Siyempre, you confess with your heart, believe in your heart. You confess with your mouth, believe in your heart. You declare to the people, Jesus is my Lord and my Savior. And then here comes you deciding, you need to be submerged to the water. And after I got up, I experienced what Jesus experienced. Diba sinabi nga, nung si Jesus ay binautismuhan ni John the Baptist, nang siya ay inaangat na sa tubig, biglang may malakalapating bumaba mula sa langit. Yun po ang banal na Espiritu. Hallelujah. And for me, I experienced that even though I don't see that, but I feel, naramdaman ko po, sa pamamagitan ng verse na ito. Ito yung unang verse na nakita ng aking spiritual na mata. 2 Corinthians 5:17. Sabi nga na English, if anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone and the new has come. Bagong Raymond, bagong Corina, bagong tao ka. Kasi nga, ipinanganak ka muli. Amen? Hallelujah. So, si Kristo, ang banal na Espiritu. Ulitin ko po. Si Kristo ay ang banal na Espiritu na siyang papasok sa buhay mo at babaguhin ka niya. Hindi biglaan, kundi dahan-dahan kanyang baguhin. Sa papaanong paraan? Nang ikaw ay na-born again, hallelujah. Nang ikaw ay na-born again, kailangan mong pakainin yung espiritu mo. At ang tungkulin ng banal na espiritu ay siya ang magtutulong sa iyo. Pakisabi sa katabi mo, kailangan mo ng salita. Kasi hindi gagalaw ang banal na espiritu pag walang salita. Amen? As you remember in the creation, let there be light. That is the word. And here comes the Holy Spirit. That's why there was light. Let there be change, Sister Malo. Sabi ng Diyos. Nang tinanggap ni Sister Malo, gumawa ang banal na Espiritu. Nakita yung pagbabago sa buhay niya. Ganun ang gawain natin araw-araw. We speak change. Kaya sabi ni Pastora, we need to change our mind. Baguhin yung utak natin. The way we think. Yung pag-iisip natin. Sabi niya, yung banal na Espiritu ay instant yan. Pag ikaw ay tumanggap sa kay Jesus, tinirahan ka na agad ng banal na Espiritu. Yung salvation, pangalan niya ni Sally Perez. Yung salvation, instant din yan. Isisave ka kaagad. Pero yung transformation, yung pagbabago, proseso yan. Kaya nga mahirap baguhin pag walang kooperasyon yung isang tao. Ano ba ang nangyayari sa ilaw pag on and off? Mapundi. Right? Pakisabi sa katabi mo, huwag ka sanang mapundi. God called us by His grace na mamuhay tayo na manatiling nakakonect sa Kanya. Kaya nga, sinasabi natin sa sarili natin, ano ba ang purpose? Bakit tayo in-save ng Panginoon? Hindi nyo ba alam yung purpose? Hindi para mag-save ng iba. Ang unang gagawin niya sa iyo, babaguhin ka muna niya bago ka makapag-save ng iba. Amen? Ganon ang tungkulin ng Diyos. At kailangan niya rin ang kooperasyon mo. Makapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Makapangyarihan din ang will mo. Hindi kayang makisali ng Diyos sa will mo. Kaya kailangan mong isuko yung will mo. Hindi ang will mo, kundi ang will niya. Ang mag-iiral sa buhay mo. Kung gusto mong ma-enjoy ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi naman sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito.
Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Hallelujah. Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. You will never understand the will of God if you will not read His Word. Hallelujah. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. You don't know the will of God because you don't read the Word. Hindi kayo nagbabasa ng salita. Ang gusto ng Panginoon ay baguhin natin yung ating pattern sa buhay. Si Ma'am MM, automatic yata yung sasakyan niya, pero pag nag-drive siya ng manual, even yung motor. Subukan mong naka-primera ka lang Marvel papuntang Jensan. Primera lang talaga. What will happen to your motorcycle or to your car? Right? Kailangan mong mag-shift. You go higher. Para yung takbo mo matulin. Right? Komportable. Di ba? Pag naka-high gear ka na, kukunti lang yung consumption ng iyong fuel. Malakas yung takbo mo. Makakarating ka sa lugar na kung saan komportable ka. Pakisabi sa katabi mo, ganon din sa buhay natin. We need to shift. Kailangan lang natin mag-shift ng pattern natin and mag-focus para sa pagbabago natin. Yung taong may gusto sa buhay niya ay nakafocus. Gusto mong magbago? Kailangan mong baguhin ang iyong mga kinakasama. Kailangan mong baguhin ang iyong kapaligiran, environment. Right? Ano nga sabi ni Nanay Aguliana? Change will never be changed without change. Oh. Yung sabi ni Nanay. Pero sabi ng Panginoon, no? Kailangan mong hayaan ako na baguhin ka. Pakisabi sa katabi mo, hindi ikaw ang makapagbabago sa sarili mo. Tapos na kayo practice, children? Okay. Makinig. Tapos na. So, the mind of Christ, tandaan ninyo, ang kalooban ng Diyos ay ang kanyang salita. Gusto mong malaman kung ano ang kalooban ng Diyos? Sabihin mo sa katabi, basahin mo ang salita ng Diyos. So, kailangan nating baguhin yung ating pag-iisip para tayo ay makagawa or magkaroon ng magandang buhay para sa mga sarili natin at buhay na kaaya-aya na sumusunod sa Diyos. Kung hayaan mo lang na umiral ang iyong pagiging tamad, hallelujah. Pakisabi sa katabi mo, sa Diyos, walang tamad. Mayroong sakripisyo. Oh, huwag niyong sabihin na hindi tayo magsakripisyo. Kailangan nating daanan yan. Kasi doon natin may experience na mahalaga yung buhay. Diba? You will never appreciate a peso kung ang kailangan mo 100, tapos yung pera mo lang is 99. You will never appreciate a peso. Hindi mo mabigyan halaga ang halaga ng isang piso kung ikaw ay naghahanap ng 100 at ang pera mo lang is 99. Did you get the message? Ganon din po sa Diyos. We need to value God. Kailangan nating bigyan ng halaga ang Diyos. At kailangan, ang gagawin natin, we need to spend time in prayer. Manalangin. Magbasa ng salita. Nandito tayo ngayon. Nagsasamba sa Diyos. We are giving time to God. And according to purpose-driven life, pag binigay mo daw yung oras mo sa isang tao, you are also giving your life to that person. How many hours do we have in a day?
24 hours? Kung binigay mo ang 8 hours mo sa kaibigan mo, binigay mo yung 8 hours ng buhay mo sa kanya. That's why time is the expression. Giving your time is the expression of your love to someone. The question is, are we praying for one another? Pinipray ba natin yung mga kapatid natin, yung mga kasamahan natin? Higit sa lahat, nagbabasa ba tayo ng Bible? Nananalangin ba tayo? Dahil sabi nga, yung buhay mo ay nagkakaroon ng halaga at kasiyahan pag ikaw ay nagniniig sa Diyos or intimacy, ikaw ay nakadikit sa Diyos. Praise God. We have Sunday na nagkakasama tayo dito. But higit sa lahat, in our absence physical, hindi man tayo nagkikita-kita physically. But if we pray every day sa bawat isa, we feel na connected tayo sa isa't isa. Amen? At doon natin nalalaman na tayo nga, sabi nga ng Panginoon, we need to love one another just as I have loved you. What's the love of Jesus? Even right now, He is praying for us. Kahit andun niya sa right hand, nananalangin pa rin siya sa atin dahil mahal niya tayo. Pakisabi sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. In Hebrews 4:12-13, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak. Nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto. At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Masaya ito. Walang nilalang na makapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Akala natin sa mga kabataan, hindi tayo nakikita ng ating mga magulang. Pero sabi ng Diyos, hayag at lantad. Sabi niya nga, di ba? Hayag at lantad tayo sa Kanyang paningin. Kaya nga, kung andyan ka sa point ng buhay mo ngayon, na akala mo hindi ka nakikita ng ibang tao, sabihin mo sa sarili mo, nakatingin ang Diyos sa akin. Pakisabi sa katabi mo, kahit password ng cellphone mo, alam ng Diyos. Pwede tayong makatakbo, hindi tayo mahahabol ng Panginoon, pero we can never escape from God. Alam ng Diyos. Ha? Remember, He is omniscient. Ano ba ang ibig sabihin ng omniscient? All-knowing. Alam niya lahat. Alam niya kung ilan piraso ang buhok mo. Kaya niyang bilangin kung ilan ang buhangin doon sa dagat. Ha? Ganon kamakapangyarihan ang Diyos. Kaya, pakisabi sa katabi mo, huwag ka nang magtago. Surrender to God. Hallelujah. Nahihirapan tayo kasi tago tayo ng tago. Hayag at lantad sa Panginoon ang lahat. Amen? So God is alive. Active. Sa papaanong paraan? Sa Kanyang salita. Nakaranas na rin po akong masaktan dahil sa salita. Especially pag si pastora ay nagkukorek at nagre-review. Masakit. Ito po ang ibig sabihin ng salita. Bakit ka nasasaktan? Dahil ikaw ay buhay pa. Ang taong buhay ay may pakiramdam pa. Ang taong manhid,
Pakisabi sa katabi mo, patay na. Pasalamat tayo dahil tayo ay nasasaktan. I remember in one movie, kinausap ng tatay yung anak. Sabi niya, anak, kumusta ka? Anak niya kasi babae. Nag-away sila ng mga asawa. Gusto niya nang maghiwalay, makipaghiwalay. Sabi niya, ang sakit tayo. Sakit, di ko na kaya. Ang hirap ng buhay. Alam niyo ba ang sagot ng tatay sa kanya? Naalala ko anak, nung ito ay pinanganak ng nanay mo, andun ako sa hospital. Akay-akay ka ng doktor. Wala kang imik. Kinabahan ako. Kahit yung doktor, kinabahan rin. Ginawa ng doktor, pinalo ka sa puwit. Pinalo-palo ka sa puwit hanggang ikaw ay umiyak. At na-realize ko, anak, sabi niya, kailangan pala nating masaktan para malaman natin na buhay pa tayo. That's the work of the Word of God sa buhay ng bawat isa. Masakit ang katotohanan, pero ito ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay ng opportunity ng pagbabago sa buhay natin. Another example. Alam niyo ba yung sugat? Kailangan linisan. Kunin yung mga rumi bago gamutin para ito ay maghilom. During those times na ikaw ay nililinisan, masakit yun. Pero lagi mong isipin, nasa una lang ang sakit. Nasa huli ang kasiyahan. You need to decide your life right now. Suffer now or enjoy later. Or enjoy now or suffer later. Pakisabi sa katabi mo, doon tayo sa langit, huwag tayo sa impyerno. Hallelujah! Are you blessed today? So, in John 13:34-35, sabi niya, isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sabihin mo ulit sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. It's not all by words. Kung talagang mahal mo ang iyong kapwa, may gagawin ka para sa kanya. Amen? Kung ika nga, di ba? Ika nga sa kasabihan sa English, action speaks louder than words. Memorize talaga ni Ma'am Emma. Kung sinabi mo, gagawin mo. Sabihin mo ulit sa katabi mo, let's pray for one another. Kasi yung greatest witness na tayo ay talagang disipulo ni Jesus ay yung pagmamahala natin sa isa't isa. At yung puso at yung mind and heart na mabuti ay nagpuproduce ito ng pagmamahal. Kaya nga gusto ng Diyos na baguhin ka. Eh gusto niyang ipa-experience sa iyo na mahal ka niya. And after kanyang baguhin, ikaw na naman ang mabigyan ng karapatan or opportunity na ipaalam ito sa iba. Di ba? Hindi tayo maiintindihan ng mundo. Bakit? Kung sino pa yung mga masasamang tao, yun pa ang pinapuntahan natin. Dahil doon ang pagmamahal ng Diyos. Yung mga tao na yun ay talagang nag-aantay ng pagmamahal ng Diyos. People are committing suicide because they don't know the truth.
Kaya nga, kailangan tayo ng Diyos. Amen? And, sabi nga, sa Luke 22:41-44, ito po ang pangyayari na kung saan si Jesus ay nanalangin. Dahil pagkatapos nito ay ang kaniyang paghihirap. Remember, bago ito, andun na yung triumphal entry. Di ba? Sa Katoliko, di ba, meron tayong palaspas. Ano yan? Palm Sunday. Right? Palm Sunday. Bakit hindi nyo alam? Di ba, Palm Sunday? Tapos, binibless yung mga palm. Nilalagay sa doorstep. Para walang makapasok na demonyo. Pakisabi sa katabi mo, andun sa loob ang demonyo. Mind is the battlefield. Andyan yung away sa utak. Ang Diyos, ang salita ng Diyos nagsasabi na huwag ka nang mangalunya. Pero yung utak mo na nakasanayan mo, nangangalunya, kaya nanirong away. Amen. Ang kagandahan nito, talagang mananalo ang Diyos kung ipanalo mo siya. Amen? Last word, sabi ni Jesus, masakit para sa akin. Sabi niya, sabi niya, Ama, kung luluubin mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. At the time na sinabi natin kalooban ng Diyos, hinahayaan natin siyang gumawa sa buhay natin. At the time na sinasabi natin, ang kalooban ko ang masunod, tayo ang gumagawa sa buhay natin. Kaya nga, when you pray, God works. But when you work, He will not work. You will work. Today, I hope that we get the message na ang gusto lang ng Diyos ay baguhin tayo sa ating mga utak at sa ating mga puso. The conscious mind must receive positive words from the Word of God para yun ang siyang papasok sa ating conscious mind. At magtataka ka na lang, habang ikaw ay nakikinig ng salita, pinapapasok mo ang lahat ng salita, bumaba sa subconscious mind, nakikita mo yung sarili mo na namumuhay sa salita ng Diyos. Amen? So, I'm inviting everyone to please stand up. Kailangan nating tanggapin si Jesus dahil si Jesus lamang ang siyang makakapagpabago sa atin. And sabi ng Panginoon, just surrender to me. Sumuko ka sa akin at hindi kita ikukulong, kundi bibigyan kita ng opportunity na maging malaya. Malaya sa kasalanan, malaya sa sarili mo, malaya sa mundo, at buhay sa harap ng Diyos. Amen? So let's close our eyes. Open up our heart, buksan ang ating mga puso. Taas ang dalawang kamay. Even yung mga live stream viewers natin. Lahat tayo sumunod sa aking panalangin. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat ako sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Naniniwala ako na siya ay namatay at nabuhay muli para sa akin, para maging malaya ako. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, tutulungan ako ng banal na Espiritu na baguhin ang aking pag-iisip, baguhin ang aking puso, para ako ay makapamuhay na mapayapa kasama ang Panginoon. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
Let me pray for all of us. Our Father in heaven, maraming salamat, Panginoon, sa linggong ito. Ang iyong salita ay naibahagi na sa iyong mga tao. At alam ko na ang banal na Espiritu ang siyang gagawa ng mga milagro. Ang banal na Espiritu ang siyang tutulong sa aming lahat kung paano kami mamuhay na mayroong pagbabago sa aming pag-iisip, mayroong pagbabago sa mga buhay namin para kami ay makapagbigay naman ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. So, salamat, Panginoon, sa linggong ito. Binabalik namin ang mapurit pasasalamat sa pangalan lang ni Jesus na siyang aming Diyos at tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless everyone. Hanggang muli dito po sa BCF Purity. To God be all the glory.